Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Banateros, Banateras Worldwide, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po kayo? Muli nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang, wag pong kakalimutan. Sana pagpasok nyo sa lahat po ng mga vlog ko mag-like po kayo kasi napaka-importante sa pagpapakalat ng video ni YouTube pagka mas marami pong nakalike. So konting lambing po, i-like nyo po ito. And doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa channel na ito, Coach Oli, sana po mag-subscribe po kayo. Paki-check nyo lang kung nakasubscribe na kayo. At kung hindi pa, yan, again, konting lambing, mag-subscribe po kayo. Okay, eto po ang ating magiging topic ngayon. Risa, may malaking protector. May bago pong video. Sinagot po ang press con ni Risa. Abangan ninyo, breaking news po tayo. Okay, mamaya, i-discuss po natin yan. Kalma-kalma lang po tayo. Isa-isahin po natin. Pangalawa, Boeing ang proteksyon ni BBM. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa topic natin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, pag-usapan natin. Eto na yung malaking protector ni Risa. Mamaya sasabihin ko kung sino. Naglapag ng mga ebidensya si Senator Risa Ontiveros. Ang ganda talaga. Title pa lang Naglapag ng ebidensya si Risa Ontiveros. Aroy! Frontline. Lapagan na ng resibo ba? O sige. Okay. Para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso matapos lumabas ang video ni Michael Maurilio o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Ito lang. Sana sagutin ni Risa. Okay, sagutin nyo na rin. Sa mga manunood, ilagay nyo po dyan sa comment section. Sino mas papaniwalaan nyo? Yung Rene na naka-shades at nakatakip ang bibig doon sa Senate hearing ni Risa na ang mga sinabi niya ay puro generic. Or yung ngayon na nagsabi siya ng detalyado, pangalan, lugar, dates, hindi nakapiring ang mata, hindi nakabusa lang bibig. Sino ang mas kapani-paniwalang alias Rene? At bukod doon sa alias Rene sinasabi, sino ba ang mas kapani-paniwala? Si Risa Ontiveros o si alias Rene? Papaalala ko lang po, strike 3 ka na. Strike 3 ka na, Risa. According to Attorney Topacio, this is not the first time na nagsusuhol ka sa isang witness. Ibig sabihin, may record ka na. Merong trending ka na. Pagdating sa pagsuhol sa witness, halimbawa merong babanggitin, sino ang pinakasikat na nagsusuhol ng witness sa buong Pilipinas? Ang iisipin ng taong bayan, pangalan mo, Risa. Bakit? Ulitin ko yung sinabi ni Attorney Topacio. Strike 3 ka na. This is your third. At kung gusto mo siyang idemanda, hinahamon ka ni Attorney Topacio, idemanda mo siya. Kasi ilalabas niya ang mga ebidensya na ikaw ay talagang nagsusuhol, Risa Ontiveros, ng mga witnesses. So, hamon namin sa inyo, Risa, ang patulan mo ay yung naghahamon sa'yo ng demanda na si Attorney Topacio. Hontiveros na magsalita laban kay Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pinatunayan ni Hontiveros na hindi totoo yan base sa mga inilabas niyang screenshot ng mensahe umano ni Maurilio. December 2023 nang mag-email siya sa opisina ng senadora para sabihin gusto niyang tumistigo laban kay Kibuloy. Yan, mamaya Okay, may bagong video to si alias Rene, papakita ko sa inyo.
wag mo na daw siyang mine-message. Yung grupo nyo, yung tanggapan nyo, wag nang imine-message si alias Rene. Ilang beses pa raw nangulit si Maurilio sa opisina ni Hontiveros matapos nito. Nasaan dyan ang pinilit? Ang tindi, no? Ako, tatanungin ko to sa mga kaibigan kong taga KOJC. Kung may nanunood sa akin sa taga KOJC dito, pakisagot nga. At doon sa mga nakakakilala kay alias Rene, Inglesero ba si Rene? Hindi ko po minamaliit si alias Rene, ha? Kasi kailangan, total naglalabas ng ebidensya si Risa eh. Imbistagahan natin. Ito ba ay dikit? Oh. Halimbawa, hindi ito sa pang-ano. Halimbawa ay yung text message galing kay Jay Guevara at kay Banat Bay. Tapos English ganyan. Medyo magdududa akong talaga. Bakit may English ang nagaganap? Ha? Oh. Bakit kailangang send Risa may Englishan? Tanong lang naman. Ha? Kasi baka Inglesero naman si ano. Kaya nga tatanungin ko kung may nanonood sa akin mga taga KOJC, sige nga pakilagay nyo at kung kilala nyo si talaga may personal knowledge kay dito kay kung Inglesero ba tong si alias Rene para siya mag-text ng ganito. Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Naks, sinungaling ng haras. Vlogger na vlogger para kasi Claire Castro. Vlogger na vlogger ka na. Basa. Alam mo, Risa, daig ka ni alias Rene. Ikaw nga wala kang ginawa sa buhay mo kung hindi magbasa eh. Buti pa nga si alias Rene, may sariling kusa. May sariling sinasabi, hindi nagbabasa. Speaking of basa, basa ka ba, Risa? Hindi, nagbabasa ka ba, Risa? Kasi, nung sa Senate hearing mo, Risa, nagbabasa si Rene, si alias Rene. Ngayon, yung mga videos niya, walang binabasa. Ikaw, Risa, nagbabasa. Huwag kami. Nako, hindi ka lulusot sa mga paganyan-ganyan mo, Risa. Sinasabi ko sa iyo, utuin mo na yung mga chismis vloggers. Huwag kami. Nako. Maiimbestigahan ka ng ayos dyan, Risa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. Naks. And these are people who were already afraid. Ano yung gawa ng staff mo? Kalat na kalat to sa Facebook, ha? Yung mga sinasabi niya, dictate ng kanyang staff. Tapos sasamahan niya lang ng drama. Worry with feelings. Parang gusto mo maging si Sharon Cuneta, Risa. Parang gusto mo, hindi, ako nagtatanong lang, parang gusto mong maging si Sharon Cuneta, yung si Sharon Cuneta, yung di ba, sanay, artista, sanay sa pelikula, kasi may dramatic ka pang ganyan, baka mamaya kakanta ka na rin eh. Mr. DJ, can I request, ano yung kantang yon? Ay, Mr. DJ, can I make a request? Ayun. Yan, kantahin mo nga yun, Risa. Sharon Cuneta yun. Uy. Ay, nako. Sige, Risa. Tuloy. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Uy, galit na galit siya kasi mapanganib daw. Delikado daw ang buhay ni alias Rene. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mga pulis natutulog doon sa KOJC compound na binalahura ang KOJC. Walang nasaktan. Ibintang mo na lahat sa KOJC. Huwag lang yung nananakit sila. Malayo po yan sa katotohanan.
wala pong maniniwala sa'yo. It is as if sinabi mo na ang Duterte ay addict. Na it is sinabi mo na nagte-take ng cocaine si PRRD at si Marcos ay blank. 'Di ba? Walang maniniwala sa niyan. Ha? Hindi po eh, doon sa may mga personal knowledge at may personal na kakilala sa KOJC, alam nila sinungaling ka kasi yung binibintang mo na tinatakot sila at sinasaktan, malayo sa katotohanan. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Hontiveros na si Maurilio ang nanghihingi ng Oh, pera sa talagang Inglesero. There is a chance I can talk to Senator Risa. I just want to ask if her office can give a financial assistance. Woy! Nangihingi ng financial assistance. Oh. kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. Una, Risa, kung nanghihingi si alias Rene, bakit ngayon mo lang sinasabi? Di ba dapat dati mo nang sinabi yan? Kailan pa yan? February 7, 2024. Kung totoo ito, bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? And he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga nangungumbinsi sa kanyang baliktarin ang kanyang testimonya kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Hontiveros. Humingi siya ng saklolo dahil na kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Hontiveros ang Ito nagtatago daw sa Glory Mountain si alias Rene. Okay? Mamaya, may video po tayo to contradict this. Okay? sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang inaaksyonan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng Bakit ganito yan? Kung sa tingin mo, itinago sa Glory Mountain si alias Rene, bakit hindi mo papasukin si Torre? Napasok nga nila yan ng walang warrant of arrest eh. Napasok nga nila ng walang search warrant yan eh. Di ba? Instead na nagpupuputa ka dyan, kung naniniwala kang totoo sinasabi mo na itinatago to sa Glory Mountain, ba't hindi ka humingi ng warrant, search warrant? Ba't hindi mo pasugod? Ay, magkakakampi naman kayo nila Torre. Di ba yan nga sabi ni alias Rene? Habang nasa siege, dyan sa KOJC, nagmi-meeting kayo? Kasama si Torre? senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo, yung iba sa 13 pang witness na iyon. Ay, teka, ito, yan Bakit daw hindi inaamin ni Attorney Torreon at hindi nila sabihin kung kanino galing? Eh kung hindi nga niya alam. Di ba? Eh katulad nung kami, kailan nga namin nalaman eh. Di ba? Tingnan nyo. Pumutok na muna sa social media bago kami nakapagkomentaryo. Ang dami pang nauna sa amin. Na kami taga SMNI. Ilang araw muna lumabas. Isa sasabihin ko sa iyo, Risa. Ito, totoo to. Kaya kong panindigan ito. Hindi ko alam kung nasaan si alias Rene. At malamang-lamang yan
pati sila Attorney Torion, hindi nila alam kung nasaan. Lumabas ang video eh. Oh. Kumalat viral. Ang problema sa Risa, ang kinokontrol nyo, yung paglabas ng video. Ang dapat patunayan ninyo kung totoo ba to o hindi. Kasi ganito lang kasimple yan, Risa. Para sa ating mga manonood. Dalawa dito ang posibleng sinungaling. Si Risa o si alias Rene. Hindi pwedeng pareha silang tama. Kasi magka-contradict eh. Ngayon, unti-unti itong lalabas. Pero it took you how many days bago ka nakapag-react ng ganyan? Ni hindi mo nga dininay. Nung unang lumabas yung video, hindi mo dininay. Ni hindi mo nga masabi, ito'y si alias Rene. So sa madaling salita, nakipag-usap ka muna sa abogado mo, tiningnan mo muna kung gaano kalalim yung sugat para alam mo kung paano kayo magre-react. Sa madaling salita, nagplano muna kayo ng staff mo at ng mga abogado mo. Gaya nung sinasabi ni alias Rene na ganyan po ang ginagawa ninyo. Ang gumagalaw sa inyo mga staff mo at abogado. Siya ang nakikipag-usap kay alias Rene. Yan po yung issue dyan. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi ka agad naka-react. Diba? Dumaan ng weekends. Nag-isip-isip muna kayo ng gagawin yung palusot. Dalawa ang sinungaling dito. Kayo tanungin ko mga manunood. Sino ang may bahid sinungaling? Si alias Rene o si Risa? Sino ang may record? Si Risa ba na nagbabayad di umano ng mga testigo? O si alias Rene na talagang sinungaling? Sino sa kanila ang mas kapani-paniwala? But definitely, isa sinungaling, isa nagsasabi ng totoo. Ngayon, wait ka lang, Risa. Ako naniniwala, tatayuan ko yung sinabi ko before. Hindi lalabas at ilalagay niya sa peligro ang pagmumukha niya, ang buhay niya, ang pamilya niya, para kumalaban ng isang senador na malakas sa Facebook na pagka ipinost ang video na nabablock, nakakancel ang Facebook page. Ganyan po nangyari kay Boss Dada. Kahit yung mga post ko natatanggal. Kung magsisinungaling ka, kakalaban ka sa isang senador, dapat tinakpan mo mukha mo. Hindi madaling lumaban sa isang senador. So definitely, may isang nagsasabi ng totoo, may isang sinungaling dyan. Kayo na lang humusga. Pero ako, naniniwala ako, magsusunod-sunod ang lalabas na ebidensya sa Risa. Hindi lulutang yan si alias Rene na alam niyang delikado buhay niya nang walang hawak na ebidensya. Kaya nga, go ahead, idemanda mo. Huwag mong takutin ang mga vloggers na naglalabas ng video. Katulad namin na hindi naman kami ang naglabas, nagkomentaryo lang. Huwag mo pong busalan ang mainstream. Kasi lumalabas, protektado ka ng malaking tao. Alam niyo sinong pumuprotekta rito? Mainstream media. Kayo nang humusga kung sinong mainstream media ang pumuprotekta rito. Isipin mo, nung lumabas si alias Rene, iilan lang ang pumake up na mainstream. Yung iba parang masama pa ang loob. Ang ibinalita yung reaction ni Risa. Ngayon may pa-press con pa si Risa. Bongga, kaliwat kanan ang labas ng mainstream media. Ganyan po ang kalakaran ng mainstream media natin. Sana sa mainstream media, pag naglabas ng ebidensya si Rene, si alias Rene, ilabas nyo rin.
Sa mainstream media, huwag kayong bias. Lalabas at lalabas yan. Maniwala kayo. Maglalabas ng ebidensya yan si alias Rene. Pag hindi nyo binalita, mga mukha kayong pera. Pag hindi binalita yan ng mainstream media, bias kayo. Huwag nyong sabihin hindi kayo bias. Kasi ito, nagpa-press con. Binalita nyo. Even yung nilabas na video ni alias Rene, side pa rin ni Risa ang nilabas ninyo. Anong klase kayo sinasabi nyong patas kayo at hindi kayo bias? Aantayin namin. Aantayin namin ang ilalabas ni alias Rene. At ilabas din ninyo kung gaano nyo nilalabas ang balita nitong si Risa. Ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Matatanda ang ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang video ni Maurilio. Sagot ni Hontiveros dyan, Kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. Nako, binabanatan na si binabanatan si Senator Bato. Nagkakagulo na po ang Senado. Magkakagulo ang Senado nito. O tulad ng mga AI-generated video, Nakakita mo, Senator Bato ha? Binabanatan ka Senator Bato, magkakagulo. Ha? Nagkakagulo na ang Senado. Pero salute sa iyo, Senator Bato. Alam mo kung bakit? Binabanata ko rin to si Senator Bato, lalo na nung siege, kasi hindi niya na-handle ng maayos. Para sa akin hindi niya na-handle ng maayos ng maganda yung hearing. So patas po tayo. But this time, pinupuri ko naman si Senator Bato. Alam niyo kung bakit? Si Senator Bato lang ang may lakas loob mag-share ng video ni Risa. Si Senator Bato lang ang nagsasalita. Amy, ikaw, asan ka na? Kayong ibang mga senador dyan, tahimik kayo. Di ba? Senate hearing naglabasan ng kalukuhan. It's either si Senator Risa may katarantaduhan or si alias Rene. Diyan ginawa sa Senado. But one thing is for sure, may katarantaduhang ginawa sa Senado. Dapat, ini-ethics nyo na yan. Whether naniniwala kayo or hindi kayo naniniwala, dapat iniimbestigahan na to ng Senado. And we are hoping that the 20th Congress will investigate this. Dahil merong krimeng nagawa sa Senado. Diyan sa inyo mismo sa Senado. May krimen po, whether si Risa or si alias Rene. Kung sino man, imbestigahan nyo. Sa'yo naman, Risa, huwag mong binubusalan yung mga nagsishare ng video. Huwag niyong binubusalan yung mga nagbabalita. Kung galit ka kay alias Rene, hinahamon ka namin, magdemanda ka kay alias Rene. Idemanda mo rin si Topacio. Huwag kang nagagalit doon sa mailman. Tagahatid lang ng sulat. Ang idemanda mo yung gumawa ng sulat. At alam ko magkakalabasan ng ebidensya. Maglalabas si alias Rene ng sangkatutak na ebidensya pag demanda mo. At si Atty. Topacio maglalabas din ng sangkatutak na ebidensya pag demanda mo. Huwag mong takutin yung mga nag-share ng video. Yung nag-ahamon ng demanda, yun ang idemanda mo. Huwag kayong galit sa nagbabalita at nagbibigay ng komentaryo. magsasampa ng kaso si Hontiveros sa NBI sa Miyerkules laban sa mga naglabas ng video kabilang si Maurilio. Pinag-aaralan din nila ang pagsasampa ng kasong kriminal. To those behind this, you don't scare us. Naks, you don't scare us, basa.
But you should Ah. be scared of the truth. Basa. Basang-basa na to si Risa. Puro basa. Puro basa. Nagbabalita mula sa Ito naman, okay? May babalita po tayo. Tingnan nyo po ito, ha? Nako, ito. Sumagot na si alias Rene. Patay tayo dyan. Hindi, ako, tanong ko lang, ha? Hindi kasi may nag-send lang nito. Okay? Coach Oli, may nag-send ng video. Naka-upload naman to sa YouTube. Check nyo na lang. Hindi naman galing sa akin tong YouTube na to eh. Okay? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko kakilala yung YouTube na yun. Oh. Pero babanggitin ko yung YouTube. Para mapanood nila. Para matingnan nyo. Oh. Mache-check nyo naman eh. Ay. Wait. Wait. Tingnan natin, ha? Ano ba yung YouTube neto? Saglit. I-check nyo yung sinend lang to. Huwag ka magagalit. Ano? Pagtanggol Valiente. Pagtanggol Valiente po yung YouTube. Sinend lang sa akin yung link, ha? Hindi ko kilala to. Kahit ipacheck mo sa mga NBI. Okay? Hindi po sa akin yung zip code, di ba? Ano zip code? Address 'yon. Basta maki-check naman nila kung sa akin galing yung video or hindi. Basta may nag-send sa akin ng link. Bibigyan lang natin ng komentaryo. Ang tanong, Risa, baka sasabihin naman, magpatulong ka na rin kay Claire. Ang tanong, baka sasabihin nyo na naman, ano to? AI. Kasi kung AI, wala na tayong pag-uusapan. Tapos ang issue. Claire, tanong, AI ba ito? Total, kayo mahilig magbanggit ng fake news peddlers eh. Tanong ko na rin sa'yo, Risa, total, binanggit mo na yung kanina na nagsishare ng AI si Bato. AI ba ito? Ako, personally, hindi ko alam kung AI ito kasi sinend nga lang sa akin yung link, no? Gusto ko i-share sa inyo. Kayo na mag-decide kung ito ay AI o hindi. Di ba? Pero kung ito ay hindi AI, pag-usapan natin. Anong sabi ni alias Rene? Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom. Maliwanag yan, ha? Hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, hindi siya tinakot, hindi siya kinidnap ng KOJC. Ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Kanina lang to. Kasi kanina lang nag-press con si Risa. Hindi totoo yung sinabi ni Risa sa press con niya. Kaya nga ang tanong ko pa rin sa inyo, sino ang mas papaniwalaan nyo? Wala naman tayong pilitan. Alam nyo naman sa channel ni Coach Oli, walang diktador dito, walang pilitan. Sino ang naniniwala sa inyo kay Risa? At sino ang naniniwala sa inyo kay alias Rene? Kayo na mamili. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ayun, 2019. So that was 6 years ago. Okay? Wala siya sa poder ng Glory Mountain. Ako po, ilang beses na ako nakapunta sa Glory Mountain. Nakatulog pa ako dyan. Napakaganda ng lugar. Pero kung hahalughugin yan ng tropang Torre, makikita si alias Rene kung nandoon nga. Kung wala doon, sinungaling si Risa. Di ba? Ganun lang kasimple. Risa, kung may ebidensya ka, maglabas ka ng picture. Yung recent. Yung picture niya ngayon. Yung ganyan na itsura. Kung nasa Glory Mountain talaga siya. Kasi 2019 pa daw siya nandoon. So ibig sabihin,
Kung may mapakita kang picture kahit nandoon siya sa Glory Mountain ng 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 at 2025, 6 years. Makapagpakita ka kahit isang picture na nandun. Si alias Rene. Sinungaling to si alias Rene. Maliwanag. Ang laki ng window mo, Risa, para patunayan mo na nagsisinungaling si alias Rene. Hindi po madali sinasabi niya na. Kasi pwedeng sabihin ni alias Rene, teka hindi. Ang huli kong punta ron, 2024. Pwedeng ganun. So may recent. Kailan lang siya na, pwede niya sabihin, ay hindi. Bago lang yan. Pero 2019, iba na itsura niyan. Lalo yung mga bata. Malaki ang pinagbabago ng bata sa 6 years, ha? Oh. Sige. Pakita ka ng ebidensya, Risa. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin. Ayan daw. Paraan lang to ni Senator Risa para siya ay makuha at patahimikin. Tanong, si Risa ba ay may record or may bahid ng kumukuha at pinapatahimik? Ngayon nga lang. Gusto niya i-demanda sa NBI yung mga nasa likod ng video. Hindi yung si alias Rene mismo. Ayaw niyang kumalat yung video. Di ba? Bigyan ko kayo ng katahimikan. Di ba? Kung totoo sinasabi ni alias Rene. Una, mainstream media. Tumahimik nung si alias Rene may nilabas na video. Ito pinakamalaking kaipokrituhan sa balat ng lupa. Dilaw. Pink. Tingnan nyo kung gaano sila katahimik ngayon. Napaka-ipokrito, di ba? Yung mga dilawan na yan, napaka-ipokrito ng mga yan, yung mga pinklawan na yan. Bakit ang tatahimik nyo ngayon sa issue ni Risa? Tapos kaiingay nyo pag ang usapan si Sarah, habol kayo ng habol. Mga double standard kayo, mga pinklawan. Kahit man lang, may komentaryo kayo. Pabor kayo kay Risa or hindi. At least you take your side. Bakit ang tatahimik nyo mga pinklawan? Ang tanong, nagpapatahimik ba si Risa? Gaya ng sinasabi ni alias Rene? Yung katotohanan, handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang sinasabi ko. Maglalabas to ng... Again, hindi yan lulutang na walang hawak na ebidensya. Mag-antay ka lang, Risa. Wait ka lang. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ay nako, wait ka lang. Diba? Kaya lang, ang problema dito, nagpapatahimik. Sana ilabas nyo rin mainstream media. Labas nyo rin. Para dalawang side, nilalabas nyo. Hindi yung kaya lang magpa-preskon at may posisyon at may yaman lang ang kaya nyong ilabas ang balita. Patunayan nyo na kayo ay walang kinikilingan, hindi kayo bias. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa. Kita mo ha? Handa siya sa legal na proseso. Anong ibig sabihin? Handa siya sa demanda. So wag ka nagfo-focus dun sa nagbabalita, Risa. Mag-focus ka kay Atty. Topacio at kay alias Rene. Haharapin ka. Magdemanda ka kaliwat kanan. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya Ano sabi? Hindi ako nag-text sa'yo. akong gamitin sa mga kasinungalingan anuman sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo.
Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. So, yan ulit ha. Contradicting sila. Sinasabi niya, si alias Rene, tinitext pa siya. Si alias Rene naman sinasabi, hindi siya nag-text ng kung ano pa man. Madali naman kasi mag-fabricate eh. Baguhin mo lang yung date ng cellphone mo. Tapos, maglalagay ka. Baguhin mo lang yung date, tapos maglalagay ka ng ano, kung sino ipagme-message mo. Diba? Pero pagdating sa husgado, sa korte, may patunay na yan. Maglalabasan na yan. Yung number, lalabas doon. Diba? Yung ba talaga ang ginagamit na pang-text ni alias rin eh. Dali naman kumuha ng ibang number eh. Huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan Same tayo! Nasusuka rin ako sa kanya. Mr. DJ, can I make a request? Artistang-artista kasi dating. Ito si Risa. Parehas tayo nasisuka sa kanya. ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Liwanag. Okay, ngayon. Tanong, ulitin ko lang ha. AI ba to Claire? AI ba to Risa? Sa tingin niyo, sa mga manunood ngayon, di ba? Tayo nagbibigay lang tayo ng komentaryo. Kung ito ay AI, dapat ipaliwanag ni alias rin eh. Kung ito hindi AI, baka sinungaling ka nga, Risa. Next. Ito, pag-usapan natin, ito isang kapalmoks pa. Isa pa tong kapalmoks. Ay, nako. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. ang tanong, ganda ng tanong ng report. Pero hindi po ba conflict yun? Kasi ito meron pa tong kinakaharap na reklamo o demanda sa ombudsman na hinain ni Amy Marcos. Ang tanong, hindi ba yun magiging conflict? I don't think so. Coming from a person, hindi raw magiging conflict na meron siyang kinahaharap sa ombudsman, coming from a person na sinabi niyang ipapa-aresto niya pag pumasok ang ICC. Walang karapatan ng ICC dito. Hindi papapasukin ng ICC dito. This is the same person na nagsabi nun. Na nagsasabi ngayon na hindi conflict of interest. Kahit meron siyang kinaharap sa ombudsman at siya pa ang magiging ombudsman. Naniniwala pa ba kayo sa sinasabi nito? Ewan ko na lang. Sa mga nangyari dito kay Boying, siguro hindi lingid sa inyo yung kinaharap nito. Even yung sa anak niya, biglang naglaho.
Gano'n na lang kabilis na desisyonan. Siya pa ang hindi ko alam kung gaano katindi kakapal ang mukha nito. Siya pa ang may gana, magre-request pa siya talaga, magsa-submit pa siya ng intensyon maging ombudsman. Hindi na ba talaga nakakatanggap ng kahihiyan ng mga Pilipino ngayon? Basta maupo sa power. Yung isa naman, na si Abante, talo na nga, siya pa ang pauupuin. Hindi man lang may kahihiya na, teka muna, ayoko umupo. Hindi ako nanalo. Di ba? Wala na bang kahihiya ng mga politiko natin? Ganyan na kaiitim ang pagmumuka? conflict na I don't think so. Ang termino ng ombudsman, saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? Ito yan, okay? Independent ng ombudsman. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hawakan ng kahit na anong legislative, executive, judicial body. No? So, independent sila. Walang control dyan at 7 years. So, anong ibig sabihin yan? Pag naging presidente si BP Sara sa 2028, siya ang ombudsman. At napakakapangyarihan yan sa mga politiko. Yan po ang mag-iimbestiga, siya ang pwedeng magpa-impeach, siya ang pwedeng gumawa ng investigasyon, at pwede rin niyang i-dismiss yung mga ihahain na reklamo sa ombudsman. Ako, as I see it, si Marcos ang maglalagay sa kanya. At ito po ay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar, okay, Council. Pero pag nirekomenda yan ng JBC, si ano maglalagay? Si Marcos. As I understand it, posibleng proteksyon ni Marcos to. Ina-anticipate niya na kung hindi nila mag-grab ang power sa 2028, kakaharap sila ng kaliwat kanang kaso. At pag napuupo si Boying, alam naman natin ang magiging karakas nito. Never nitong kukontrahin si Marcos. In my opinion, protection yan para sa kanilang dalawa. Protection ni Marcos to si Boying. Hindi siya magagalaw. Walang, kahit maupo si BP Sara, siya ang ombudsman, andyan yan. Kaya nga, para sa akin, alam mo, hindi ako magugulat kung ang maging ombudsman natin si Claire. Si Claire Castro. Kasi, alam mo to si Marcos, parang dyan na lang umiikot. Diba? Boying, Claire Castro, Torre, John Vic Remulla. Parang dyan na lang umiikot. So, they will protect each other. Kaya sa totoo, ulitin ko, hindi ko ikakagulat. Si Claire Castro, posibleng maging ano pa yan. Baka sampay mailagay yan si Claire Castro. Si Torre nga Walang kakwenta-kwenta ginawang PNP chief. Ganyan po
katindi ito si Marcos. Ito'y wala na sa prinsipyo. Ito'y wala na sa galing. Kahit kaliwat kanan na ang kinahaharap nito na bulilyaso, basta loyal sa kanya. Yun ang issue. My work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer. For Ewan ko naman kung yung JBC ay i-recommenda ito si kay Marcos. Well, magkakaalaman tayo kung gaano kalalim ang ombudsman, kung gaano kalalim ang JBC, kung gaano kalalim itong si Marcos talaga. Pero pag ito naging ombudsman pa, wala na talaga. Wala na talagang patutunguhan ng Pilipinas. Wala nang aasikasuhin ang gobyerno ni Marcos kundi pamumulitika. as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Si Torre, gawin mo na rin siya na ang PNP chief, siya na rin ang siya na rin ang SOJ. Gusto mo o kaya si Remulla, siya ang SILG, si John Vic, siya na rin ang SILG, siya na rin ang okay. Siya na rin ang SOJ. O gusto mo si Tambaluslos. Para sa GMA Ay nako. O wag pong kakalimutan ha, doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo sa channel na to. At wag kakalimutan din, konting lambing i-like po nyo itong video na to. Maraming salamat po. God bless everyone.